Ilang kabataan ang inabutan naming naglalakad sa isang bahagi ng Tondo. Hindi, meron. Hindi pa nag-atod si Kebisyo kasi. Bitbit ang ilang martilyo at timba. Dumiretso sila sa isang ulingan sa kanilang lugar. Dito namin nakilala ang 10 taong gulang na si Uno, di niya tunay na pangalan. Ang pakay nila rito, kolektahin ang mga pako mula sa mga nasunog na bahay sa kanilang komunidad. Iniisa-isa nila ang mga nasunog na kahoy, nagbabaka sakaling may mababaklas at maibebentang mga pako. Ayan nga, Jun. Doon. Basta napigan ko. Anong ginagawa mo dun sa pako? Nakuha, tapos pagkatapos binipinta na. Saan ka kumukuha ng pako? Doon sa dulo. Anong meron dun sa dulo? Uling. Minadami yung pako. Bukod sa pagbabaklas ng mga pako, isinasabay na rin ni Uno ang pamumulot ng mga sibak o yung matitigas na plastik. Ano naman ang binibili mo doon sa ano? Doon sa... Kanin. Bakit kayo bumibili ng kanin? Wala, gutom eh. Wala bang bigas sila mama, papa? Gutom araw-araw. Anong ulam nyo? Toyo. Toyo, yun lang? Ano pa? Ayun lang. Yung kanin lalagyan lang ng toyo? Mantika sa lagyan ng asin. Mantika? Anong lalagyan ng yung mantika lalagyan ng asin, tapos Laluin. hahaluin saan? Saan? Tapos, Nain na. anong grade ka na? 3. Grade 3. Nag-aaral ka ngayon? Hindi na po. Bakit di ka nag-aaral? Nawalang ano ko eh. Nawala yung alin? Sikit. Birth certificate? Nawala. Oh, ano ngayon kung nawala yung birth certificate? Kailangan kasi yun eh. Kailangan daw yun sa School. school. Ba't di kumuha ng bago? Wala pang bilis. Ang kapiranggot na barya na kanyang kinikita, ipinambibili niya ng pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Di ba may 50 ka sa sibak, tapos 10 piso sa pako? So yung 60 pesos na yun, anong ginagawa mo doon? Bigas. Bibigas. Pangkain. Bakit si mama mo tsaka si papa mo walang... Wala. Ano bang trabaho ni mama? Ano bang Dahil trabaho? naghirot. Yung papa mo, anong trabaho? Nung nagnaninisip. Naninisid. Okay. Tapos, ikaw ang bahala sa bigas. Kung nag-aaral daw si Uno ngayon, grade 4 na sana siya. Pero gusto mo ba mag-aral? Bakit gusto mo mag-aral? Para matuto rin ako. Magbasa. Para matuto ka magbasa. Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi pa? Ano yung alam mo na? ABC alam mo na. Pero umabot ka ng grade 3? Yung math, marunong ka na ng math? Lalo na hindi. Yun ang lalong hindi. Yung mga 1 plus 1. Alam mo yun? Oo. 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. 8. 8. Alam mo yun. 5 plus 5. 10. Alam mo pala yun eh. Matapos ang higit kumulang 1 oras na pangunguhan ng mga pako, diretso na sina Uno sa junk shop para maibenta ang kanilang mga kalakal. May tinidor pa. Oh, buang mo na.
Dos, 2 kilo. Magkano ang 1 kilo? 8? 8. 16 din. Oh, 16. 20, 30. Gawin ko na lang 33 kaya wala naman centavos. Umabot ng 60 pesos ang kinita ni Uno. Sapat lang para makabili ng bigas. Pero hindi pa tapos ang trabaho ni Uno. Dahil isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente rito, pagbabalat ng bawang. Talagang cutter ginagamit niyo? Ito rin ang pinagkakakitaan ng mga magulang ni Uno. Mahirap ba magbalat ng bawang? Mayroon sa kamay. Mahirap sa kamay dahil Magasugatan ka. susugatan ka. Mahapdi ba? Mahapdi. So, gaano karaming bawang yung binabalatan ninyo? Sako. Hala! Kaya mo yun? Isang buong sako? Puro bawang? Babalatan mo lahat? Kasama ako. Magkano yun? 100. Isang sako, 100. Hindi rin kalakihan ang kinikita ng mga magulang ni Uno sa pagbabawang. Di lubos akalain ni Menet, di niya tunay na pangalan, na pati ang pagbabawang ay pinasok na rin ang kanyang anak na si Uno. Gulat kami dahil minsan anong oras nito? Alauna na, wala pa sila. Ayun po, nagbubuhat din po sila ng bawang. Opo, yung bawang po na isang sako na yan, binubuhat po nila. Kami, hindi namin alam na nagbubuhat yan sila. Pero nalalaman lang namin, meron na sila, Ma, meron ito yung binuhatan namin sa bawang. Ano, nagbubuhat ka ng bawang? Hindi ka naman namin pinabubuhat ng bawang kasi mabigat pa yan eh. Kwento ni Menet, malaking tulong man daw sa kanilang pamilya ang pagdiskarte ni Uno. Nakalulungkot na tila inaagaw na ng kahirapan ang kamusmusan ng bata. Kasi may nihingay pa sila mga laruan, ganyan. Sabi ko, hindi na muna natin may ibibigay sa inyo na kasi pagkain lang muna natin, unahin natin. Ganyan po. Pero minsan po na magkakaroon din po kami ng ang asawa ko ng kinita po sa dagat. Minsan po nabibilang po namin sila katulad mga sinilas, ganyan, mga ano. Nabibilang po namin, tuwang-tuwa po yan sila. Kaya tuwang-tuwa na rin po ako pag nakikita ko na ganyan, tuwang-tuwa sila. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong taong 2022, tinatayang nasa 1 milyon ang mga batang edad 5 hanggang 17 na nagtatrabaho. Ang kadalasang dahilan ng kanilang pagtatrabaho, napipilitan silang dumiskarte imbis na mag-aral. Ayon sa director ng Project Against Child Exploitation o Project ACE ng World Vision, isa sa mga dahilan kung bakit talamak ang child labor sa isang bansa, kahirapan. Alam mo, yung issue kasi nakabaon din sa kahirapan. Madami nang nagawa, malayo na ang narating, pero malayo pa rin yung lalakbayin. Kasi hanggat hindi natin maalis ang mga issue ng poverty, ang issue ng corruption, yung issue ng family values, so madami pa rin. Sagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga programa ang Department of Education o DepEd para makapag-aral ang mga out-of-school youth. Hindi na mahal ang magpaaral, lalo na sa ano pa lang, yung elementary, high school, or even college. Kasi meron ng mga programa ang gobyerno na kung saan pwede silang makapag-aral ng libre. Meron na tayong mga university, sa college, university school, pwede sila mag-access para makapag-aral. Ang alam ko dito sa NCR, lahat ng LGUs natin ay sumusuporta din dito sa pagtulong pagdating sa pagpapaaral sa mga bata. Ang kwento, ikabang, Batang muntik ng ng Di man siya nakakapag-aral ngayon, patuloy na nangangarap si Uno. Dapat mag-aral ka ulit. gusto eh. Gusto mo? Ano ba gusto mo maging paglaki mo? Sundalo. Mamamin dyan. Sa kabila ng mataas na pangarap sa buhay, simple lang ang hiling ni Uno sa araw-araw. Sana makakain kami ng mga chicken.
Bakit paborito mo yung chicken? Masarap din eh. Inilapit namin sa DSWD NCR ang kalagayan ng pamilya. Binisita nila ang bahay ni Nauno para sumailalim sa interview at financial help assessment. Nagpaabot na rin sila ng kaunting tulong. Nag-provide po tayo ng financial assistance through cash po na ibinigay natin sa family para po pwede nilang gamitin for pangpanimula or capital na pwede nilang gawing capital sa mga gusto nilang simulan na small business. And also, nagbigay din po tayo ng family food packs na meron pong laman na bigas, delata at pack na cereals po para din po for augmentation sa daily needs po ng family. Hanggat hindi nasusolusyonan ang problema ng kahirapan sa bansa, patuloy na may mga batang maagang magbabanat ng buto at hindi makatatapos ng pag-aaral. Huwag sana nating hayaan na mapako sa wala ang kanilang pangarap at pagsisikap. Ako si Cara David. Ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.